Hi mga palangga, how are you? Today is September 21st and dito sa Amerika. It's my birthday pa rin. But yes, yan pala yung boses ko kasi may mga tulog na. Actually 4 a.m. na. Wala po ako sa aking teritoryo kaya medyo pasensya na. Mahina lang yung boses. Actually wala pa kaming tulog. Galing kami sa celebration. But anyway, hindi ko palalagpasin yung moment na ito na, you know, kahit narag-narag na alindog ko, nagka-pimples na ako ng bonggang-bongga dahil kulang sa tulog. At, you know, tuloy-tuloy ang celebration together with Attorney Glenn Chong and nilang mga friends. Subukan natin kung bagay sa akin yung yung pa-demure na message, na post, na audio or voice. So anyway, good thing na actually very successful po yung madaming tao yung sabi ni Mariah, bedroom voice, Mariah Carl. Naan lang natin kasi baka gising yung mga hitad. So anyway, good thing na parami ang tao dyan sa Liwasang Bonifacio at nandoon si Miss Cathy Binag. Actually, hindi ko pa napanood palangga, basta nagsalita si Cathy na hindi tama na magkaroon tayo ng bangag na presidente, you know, yung araw-araw ko yung sinasabi, dapat wakasan na si bangag, and I believe, konting kembot na ganyan. And tuloy-tuloy nyo lang po sa yung pag-attend nyo dyan sa protest, dyan sa Isog at sa iba pang mga place. But anyway, I'll talk about Leni Robredo and Inday Sara. Kasi ngayon, mukhang, wait a minute, mukhang nagwawala si Trillanes. At mukhang galit na galit at you know, gustong mga ganito kasi ang kwento niyan. Alam ko ang chika boom boom yan. Ang chika boom boom, okay, madam, kailan may pupunta sa Malacanang? Meron yan. Papasandat matatapos din tong laban natin mga palangga. So then, actually, first quarter of the year, may nakarating na sa akin na information na si Leni ay, you know, inatsipwera na ng mga dilawan niyang kakampi. Gusto ko lang linawin sa inyo na tama talaga si Leni nung time na binoboljak natin siya na mambubudol ang mga Marcos. Tama siya. Kaya nga lagi kong kinukulit, diba? Sabi ko dito sa vlog natin, nasaan na si Leni? Bakit hindi siya ngayon magsalita? Okay? Kasi anti-Marcos siya, diba? Lagi niyang sinasabi, never again. At siyempre, sa Liberal Party, sa partido nila, ay saming puwersa sila during the time nang nilalabanan ni Leni yung mga yung mga Marcos, yung mga pangag. Pero first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Leni kasi gusto ni Trillanes na iitsapwera si Leni. Ito ay ayon sa akin at alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting. Okay? Kahit busy po ako sa aking birthday celebration for 2 weeks now, alam ko kung sino nag-set up ng meeting. So mamaya bibigyan ko sa inyo yung initial. Kasi sa kakapasok lang, hinako yung boses. Hindi ko sanay sa boses kong pa-demure kasi may natulog sa tabi ko, mga palangga ko, mga friends ko. So, tinatapon na, okay, nila Ontiveros. According to my source, gusto nilang iitsapwera na si Leni Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, you know, hindi feeling nila, nakikita nila na wala nang ganung klaseng popularity at wala nang support kay Leni kasi tinapon na nga nila. Kung gusto ni Trillanes siya, magpresidente o si
Risa Ontiveros, pero more on Trillanes talaga. So yun yung chika boom boom na yan. At di ba lumabas sa I think ito kasi, actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at pangbalita. Ito kasi galing sa ating source. So, yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa liberal, sa mga kakamping, at si Sara nabudol ni Bangag. So, ang eksena dyan, mga palangga, ay si Lenny pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit dyan na sinasabing nandaya talaga si Bangag Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa President. Kaso wala siyang nakukuhang support sa kala Trillanes, kala De Lima, dito kala Ontiveros. Kasi, nakita nila na, hindi ka na namin kaya siguro nakikita nila na, ginamit lang nila si Lenny, user lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila, alam niyo naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, bigyan natin ng initial kung sino ang nag-arrange ng bibigay ba natin? Sige. Kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa Peña Francia Festival sa barrio ni Lenny. Start with letter P. Okay. Yung nag-arrange niyan, sabi ko nga sa iyo, at busy ako, nakakarating yung mga information. To start with letter P. So, si letter P, matagal na akong, i-give mo na. Matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Okay? Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, dyan nagsistart yan. So, siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila, pero ang sabi ni Trillanes dyan, mga palangga, okay, nanggagalaiti si Trillanes, ano ba sabi ng hitad na yan? Tignan natin, ito, sabi ni Trillanes sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara, tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po paminit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. So dito pa lang sinabi ni Trillanes, kitang-kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni Marcos kasi ang author ng impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ngayon, nakita niya kung gaano kabgago to si Trillanes. Bakit naman niya utosan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Di ba? Bakit niya utosan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Didiktahan na nga nila eh. Yung si Pangilinan at saka si Marojas, alright, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakamping kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, matotoong anti-Marcos, nandoon pa rin sa kanilang pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang ina-announce ni Lenny siguro, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest noong 2016.
Grabe, ano? Grabe yung politika, mga palangga. So ngayon, di ba, dahil during 2016, ay nanghingi ng tulong yan si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan sila para manalo sila sa kanilang electoral protest. Pero di ba, nalala niyo ang sabi ni Pangulong Duterte doon, matatapos ni Leni ang kanyang vice presidency, which is nangyari nga talaga. Ang good thing na rin. Even though ako ay kakampi ni Bangag noon, tama na rin na natapos ni Leni ang electoral protest kasi budol talaga itong putang ng Marcos Jr. na to. Kaya nga sabi ko kayo mga pinklawan, ang pinaglalaban nyo noon ay para sa bayan. Dalit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga si Leni, sabi ni MHT Shi. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon dyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. So ang kwento kasi niyan palangga malalim. Dahil nangingi ng tulong niya si Bangag kay Duterte noon. Nangingi sila, di ba, nangingi pa, gusto pa magpapon sa Department of Agriculture. Hindi nga pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte nagpangag si Marcos Jr. So nangingi ng tulong para si Leni ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Leni, ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Leni ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. You open your minds. Mga palangga, ibuksan niyo yung mga isipan niyo, mga kapamping. I know you are for the people. I know para kayo sa Pilipino, kaya galit na kayo kay Marcos, di ba? Tignan yung ginawa kay Kibuloy, ito yung ginagawa kay Sara. Tingnan yung mga ginagawa sa mga kritiko. Hindi pa ba nauunawaan yung mga eksena sa politika? Tignan ninyo, bakit si Leni ay nakipag-usap kay Sara? Bakit? 1 hour? We'll see kung ano ang twist ng istorya. Ano bang susunod? 2028 claim, baka magiging Leni, Sara. Kasi pareho silang kapalaran. Pareho silang nabudol. Lumalakas na boses ko. Pareho silang binudol ng kanilang mga kapartido. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kakamping, hindi naman ako galit sa inyo. Hindi kami galit sa inyo na sumusuporta sa Pilipino kasi tama kayo. Nabudol kami ng Marcos. That's why you have to get up, speak up now. Dapat united tayo. Tayo yung tunay na united na ang iniisip natin, yung ating goal is para sa Pilipino. Hindi para sa politiko lamang. Alam mo, si Leni iniwan, kawawa naman. Sila tarantado na ni Trillanes. Ano pa ba yung mga nangyari? Diba? Alam niyo kung tarantado lang talaga kung si Duterte ay Gigi Monyo katulad ni Marcos Jr. Dapat ginawa niya yung ginagawa ngayon ng mga demonyo, Tambaloslos. Pero hindi niya ginawa. Diba? Ang naging problema lang ni Leni, alam mo, kanina nag-uusap-usap kami, no? mga palangga dito. Ang naging pink and green pwede daw. Ang naging problema ni Leni, tama siya sa kanyang paninindigan na never again, no more Marcos. Pero ginamit siya ng Liberal Party. Sabi ni That's Me, hindi kasi kayo nakikinig kay kay Attorney Guanzon. Ayan, buti yan si Rowena Guanzon. Ayan, mas may panindigan pa yan. Kasi never yan tuloy-tuloy siya. Diba? Si Rowena Guanzon tuloy-tuloy. Hindi siya nakipaglaro katulad ni Dilima, ni Trillanes, ni Ontiveros. Imagine mo, si Ontiveros, diba, ang ingay-ingay niyan. At Leni, na nag-uusap kayo ni Sara, sabi ko nga, this is just the beginning. We don't know well, for sure, kakwento sa atin ng Putingas. Pero yun po yung kwento niyan, mga palangga. Si Leni ay binababoy din ng kanyang ka-liberal party
pagkapartido. The same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape. Kaya for sure, pwede nga talaga magsamib pwersa yun. Sabi ni Amelia Cruzada, takbo agad si Abalos at Revilla. Oo nga. Di ba, hinihilot ka agad. By the way, comment na kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong hanash. Sabi ni Marilyn Tinambakan, Sara and Marcoleta po. Pwede rin. Pero hindi natin alam kung anong magiging fate ng politika. Pero you know what? Malayo pa election. Ang konterya natin, kayo mga camping na supporter ni Lenny at na supporter din, supporter ng Pilipino. You have to get out from your house. I'm sorry po kung nagpaboses ko na natutulog sa tabi ko. Alright? Kaya hindi ko ma-express ng gusto yung tunay na pagiging dragona. So anyway, you have to get out. This is your future. Kanina sa Liwasang Bonifacio, mukhang nag-cloud seeding na naman ng mga buwaka ng ina. Mukhang nagpaulan na naman. They can do that. Traidor. Tama si Leni Robredo. Traidor ang mga Marcos. Magnanakaw, manggugurbor, kawatan. And kung kayo ay pro-Filipino, dapat kasama kayo dyan. Sabi ni Rudy, o nga no, biglang naging inactive si Lenny, nawala siya at nanahimik na, nabudol din pala siya. Yes, nabudol siya. Lenny will never side to Marcos. Jesse Robredo died because he discovered big name involved in drugs and maybe that person in Marcos Jr. Tama yan, Rafi. Tama yan, Rafi Padag. Ito po ay connect-connect. Diba? Konektado ito. Diba questionable pa ang pagtegi kay Jesse Robredo? At ganun pa man, yung si De Lima, si Rojas, niransak agad. I mean, kinuha yung mga dokumento dun sa condo ni Jesse. Remember that issue? Tapos, ngayon, yung issue sa pagiging bangag ni Marcos Jr. na ayon sa testimonya ni Agent Morales ay inarbor o si Executive Secretary Jojo Ochoa na nung panahon ni Noynoy ang nag-ayos noon o nagpigil na i-raid, na iparaid yung condo ni Maricel Soriano kung saan nagbabangag si Marcos Jr. Nakita niyo yung connection. And now, this Jojo Ochoa at yung kanyang brother-in-law na si Acuzar ay inappoint ni Bangag Jr. At si Ochoa ay nasa ipay ni Lisa Tanas. So nakita niyo yung connect, mga kababayan. So kaya tahimik si Lenny and I hope Lenny you speak up. Ako, kaya kita binoljak noon dahil nabudol ako. Dahil naniwala ako na ang Marcos ay i-redeem nila ang kanilang pangalan para sa kapakanan ng bayan. Ganun talaga sa politika. Nagkakamali ka, nabubudol ka. Pero at least ako, hindi ako nag-stand sa mga Marcos Bangag nung nalaman ko sila ay polboroni, kapatan. Lahat na, nainit lahat ng kababuyan. So, August pa lang of 2022, lumayas na. I mean, binoljak ko na sila. And Lenny, ipakita mo yung galing mo at tapang mo. Ipakita mo sa taong bayan na mag-speak up ka na rin. And I think napakagandang simulain yung pagmi-meeting nila. Kaya naaalarma na sila ngayon. Imagine mo, if sila ang mag-tandem ni Inday in terms of pag-speak up para sa Pilipino, bakit hindi? Diba? Pwede naman kalimutan yung mga nasabi natin lahat ng mga masasakit. Kung sila talaga ay para sa Pilipino, kung para talaga si Lenny Silaylayan, kung na-realize niya na ginamit siya ng Liberal Party, which is yun po ang totoo. Ayon sa ating source, siya ay ginamit lamang ng Liberal Party at gusto ni Lenny mag-i-push yung electoral protest niya, mag-file ng protesta sa 2022 election. Walang gustong tumulong sa kanya. Iniwan din si Lenny sa ere. So, kaluoy. Diba? Anong comment nyo? Anong comment nyo na nag-meet sila? Staff ni Lenny ang nag-invite kay Sara sa fiesta doon kasi si Lenny din ang nag-utos sa staff niya. So, ganyan nga ang gawin nyo. Ganyan nga ang gawin nyo kay Bibi Sara.
that are just making her stronger to be president. Sabi ni Edward, tama si Percy Lapid, rest in peace. Tama talaga si Percy Lapid. Ayan, sino nagpagurgur kay Percy Lapid? Hindi ang gobyernong bangag. Sabi ni Mercedita Marilao, Maharlika, sabi ng KOG at sabi hindi na daw muna sila sasama sa mga isog. Well, I think may catch siya. Ay, hindi na muna natin i-discuss yan. But I have knowledge about it. Okay? Focus muna tayo dito sa issue ng okay. Maganda po yan kung magsanib pero si Sara at Lenny, malakas pa kasi alam ng taong bayan ang gawa ng mga traidor, manggagamit at sinungaling na bangag at kung sakaling mandaya. Mga bangag, baka mag-people power pa, sabi ni Edralyn de Peralta. I think, ang makikita natin dito, dahil dumadami ang tao ngayon sa luwasang Bonifacio, tuloy-tuloy na yan. Basta just be part of it. I'm sorry po sa lahat ng kapapasok lang. Hindi kayo sanay sa padunier kong boses. Pero sabi ko nga, may mga nakapaligid sa akin na borlog na. Sabi ni Martha Cesar, grabe si Trilling kay Lenny, no? Okay, tamo. Bakit utusan ni Trilliani si Lenny? Bakit gaganunin niya? Ibig sabihin, pwede makipagkita si Lenny. No? Or sa mga taong ayaw nila. Diktador, saan nagmana si Trillanes? Hindi kay Marcos Jr. at kay Lisa Panas, bakit nilidiktahan sila ni? Kung nakipag-usap siya kayo, may sarili namang utak yun. May sarili namang isip. See that, mga kakamping? You open your minds. This is about your future sa Pilipinas. Forget about the political party, pero tignan ninyo yung nangyayari sa inyo ngayon. Nakarumal-dumal na ginagawa ng mga Marcos. Ang Duran-Duran, 1 million to 1.5 million dollars. Ang mga ayuda na hindi naman nakakarating exactly sa mga tao pero ginagamit. Yun nga, concert dito, concert doon, kaluoy ka mo, kawawa kayo. I wish pwede ako magmura ng bonggang-bonggang malakas ngayon. Kaso lang wala ako sa pamamahay ko kaya hindi pwede. Ay nako, si Percy Lapid ang pinakaunang biktima ni Prime Minister Jahas na Gurgor, sabi ni Vega Warp. Jerry Saplan, hi Ma'am Palangga, magandang gamit po sa inyo. Yes, thank you Palangga. Sa lahat po na nag-greet sa akin ng happy birthday, thank you so much sa inyo lahat. At grabe, non-stop ang celebration ko. Nagka-pimples na ako, wala na akong tulog. For the first time yata ng buhay ko, nagkaroon ako ng malaking pimples. Anyway, sabi ni Leonarda, Madam Marlica, grabe ang gobyerno natin, hawak sa liig ang mga sindikato, parang paminsan-minsan nagtatulong ako sa Panginoon. Meron pa bang pag-asa ang ating bansa maging sindikato free? Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Kasi pag sumuko na kayo, panalo yung mga sindikato. So kahit medyo mahirap ang laban yun dahil binabayaran nila lahat, nilalamon nila lahat ng pera, tinatransport sa offshore account, wala silang pakundangan na mag-imbita ng mga katulad ng Duran-Duran, katulad nila Martin, yung mga local performers na ginagamit ang pera ng bayan. Ibig sabihin, bangag po talaga ang presidente at wala silang pakialam sa inyo. Imagine mo, gusto pang itago sa inyo yung Duran-Duran na concert, pero nag-leak. Diba? At, my God, yung mga bisita hindi pinadala ng ng cellphone para hindi mapicturan, pero may nag-leak. Ano yun? Ay, nako, mga Palangga, I hope you will do something, mga Palangga. Sabi ni Palangga, so for me, BP Sara should be wise, baka mabudol muli. Sara and Lynn are friends even before, and despite with different parties, they never throw words against each other. At the first now, selos ang inggit. Inggit kayo. Inggit si Trillanes. Maluta Kashi, thank you. Normal para silang BP, walang masama. Ano nyo, komento nyo? Siguro perfect match ang two ladies. Sabi ni Jing Bilasa, Lenny is still the one. Baka another naman ang sakit ng ulo ng mamamayan. Duterte Marcoleta is the best. Hindi, I mean, nag-usap pa lang naman sila Palangga. Hindi naman sila sinabi magta-tandem sila. And I believe
dahil si Sara nagsalita na never again Marcos. Kaya tama kayo. Magiging smarter na siya sa kanyang mga decision making at hindi na siya magpapabudol kay Aimee, magpapabudol sa mga bangag. Diba? So, yun. Dapat magsalita na din mga kino, baka binayaran na rin ni Lisa yan. Diba, na sila, nag-reunite na yung mga yan. So, again, kawawa kayo. Nag-reunite na yung mga demonyo. At wala di bangag. Okay? Sabi ni Vilma, party lalakas pa ng ulan sa Liwasang Bonifacio. Grabe, ang dami. Okay, ang daming tao. By the way, umulan ba sa buong Metro Manila? Can you comment? Doon sa Liwasang Bonifacio, umulan ba sa buong Quezon City o sa Karating area? Kasi kung doon lang umulan sa Liwasang Bonifacio, nagpa-cloud seeding naman ang bangag na gobyerno. Kumbaga artificial yung ulan and that is possible para ma-disperse ang tao. Ganun po ka-evil itong gobyerno ninyo. Kayang gumastos ng milyon o even billions para harangan yung mga nag-speak up day. Diba? Gumagamit sila ng pera ng bayan, namumudmud ng mga nagbabayad sila ng mga ng mga tao doon kung saan-saang lugar sa Mindanao para kunwari sila ay what? Para yung mga tao ay sumusuporta kay bangag. Pero ang totoo, ginagamit nila yung mga kawawang Pilipino. Sabi ni Marville, basta kami, ang pamilya ko, no more pulahan, piglawan, dilawan, solid green lang. Alright. Marika, dapat lumabas na tayo, di na hanggang komento na lang. Lumabas na tayo, mag-marcha na tayo. Sabi ni Renato Abadilla, ayun na ka palangga, mag-marcha na kayo nandyan naman sa Liwasang Bonifacio. Ang daming tao dyan. Diba? Paano naman ako mag-marcha dyan palangga? Diba? Fabricated cases ang ginawa ni Bangag sa akin at ni Lisa Tanas. Hindi ko nga alam, baka 1 million cases na ginawa nila sa akin. Anong gusto niyo? Magpakamatay ako ng bongga-bongga? Hindi naman ganun ang smart na pakikipaglaban. Pwede ka makapaglaban sa pamamagitan ng utak at alindog at tapang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung ay gusto nila ng one-on-one sa tamang arena, kahit boxing ring, hindi ko naman uurungan yan. Paano ka lalaban sa mga traidor? Hawak nila pera nyo. Diba? Konterya nila ako dahil ako nagpa-expose lahat. Diba? Yung mga major expose ng pagiging bangag nila. O ano yun? Dilawan? Ang sabi niya, dilawan daw. Sabi ni Ben Pitong, huwag maniwala sa mga bulong ni Lenny. Baka mabudol. Tignan natin ang kanyang ginawang BP para siya. Ayun na nga, during Duterte. Ayun na nga, di ba, nagsalta si Lenny sa international, siraan si Pangulong Duterte, utos. Well, desisyon nila yun ng mga kapartido niya sa Liberal Party. Kaya nga naging problema ni Lenny, naging utu-utu siya din sa mga kapartido niya. Nabudol din siya. Si Inday, nabudol din. So may common denominator sila. Sabi ni Franz Cortez, tayo naman ang pag-asa ng bayan, hindi ang mga politiko, kundi tayo ang taong bayan. Kayo nga, kayo ang pag-asa ng bayan, kaya lumabas na kayo sa mga bahay ninyo. At ang protesta, huwag kayo mag-expect na pagdating ng September 21, tanggal ka agad sila. Meron bang protesta na isahan lang? It takes time. Huwag kayo mag-expect na, di ba sinabi ko sa inyo, mag-speak up day kayo, mag-ano kayo, lumabas kayo, ganyan. Huwag kayo mag-expect na September 21, pumunta ka sa Liwasang Bonifacio. Wala na sila. Tanggalin yung nakagano. Hindi naman ganun eh. Tignan yung history ng mga nagpo-protesta, yung mga nagre-revolt. Hindi po yan nakukuha sa isang araw. 2 araw, 3 araw, weeks yan, minsan months pa. Nung protesta nga kay Marcos Jr., Marcos Sr., kailan nagprotesta ang mga tao? I think it took them, kung di ako nagkakamali, 17 years. Simula na nagprotesta sila laban sa diktadurya, 17 years. Bago na pataka, bago na itapon ang mga buwaka ng inang Marcos.
Ngayon gusto niyo pag lumabas kayo. Sinabi ko, maglumabas kayo, speak up day. Makilisali kayo sa rally, expect niyo 21, tanggal na sila. Pag ganyan po pag-iisip ninyo, kaluoy ka mo. Hindi ganyan mag-isip. Diba? Hindi ganun kadali. Kailangan niyo, pero kung lumabas kayo lahat sa bahay ninyo, makukuha natin 1 day, 2 days. Diba? Pero kung tutulog-tulog kayo, ano magagawa ko sa inyo, mga palangga? Tinaya ko na buhay ko. Ako pa ba ang ano doon? Ano ba naman kayo, mga palangga? Sabi niya, Artitan, malakas ang ulan. Biglaan. O, yun na nga eh. Kaya nga tinatanong ko kayo. Sa QC, umulan din. Okay, sabi ni Gisela Ortiz, may low pressure area. Okay. So, tingnan natin. Let's give him the benefit of the doubt. Okay, yes, it's in Manila. Cloud setting every time. O nga, sabi ni Matthew Gail, possible talaga na nagpapakawala sila ng ulan. Diba? Google na yung cloud seeding para maintindihan ng iba. Baka sabihin niya, naluloka ako na pagpakawala ng ulan. Kaya umulan. Hi, Elmer Bryce. Thank you so much. Dito sa Valenzuela, umulan din. If that's the case, umulan nga. So, pero at least marami pa rin tao. So, kung gusto nyo, mga palangga, kung gusto nyo talagang matapos na si Bangag, sabi ko nga, nasa mga kamay nyo. Wala sa akin. Diba? Tinaya ko na nga yung alindog ko eh. Ang death threat natin, kaliwa at kanan. So, wag lang kayo umasa sa mga nagli-lead o yung mga nagli-leader doon sa kaisog. Tanungin nyo rin yung sarili nyo, ano yung maiambag nyo? Ang maiambag nyo, kung nandyan kayo sa area, get out and be there. Si Cathy Binag nandyan, kahit umulan nagsalita. Thank you, Miss Cathy Binag Palangga. Hindi na kami nag-uusap niyan kasi bisibisihan ako. But again, papasaan ba't, matatapos din yung mga yan. Sabi ni George, hindi lahat sa part ng QC umulan. Sabi ni Noy, ginamit na nila si Lenny kasi si Jesse Roberto, okay naman yan. Kaso nategi ni Aquino, o diba? Sabi ni Milo, well, good news sa rally, maraming umattend. Kaya pumunta si Cathy, BF siya, no? Mag 1 year na. Yan makikita ko totoong para sa bayan si Lenny. Kung mag-join siya kay Sarah. Yeah, we'll see. Sabi ni Liana, Burgos, malapit na mategi, Singagba. Eh, diba, ayun sa ating source dyan, diba sinabi ko na sa inyo last year pa, may sakit yung Jotang Jimenez na yan. Mali mo, kunin na siya ni Lord. Wala na kayong kahirap-hirap. Tapos na bangabangag. Ganun lang, hindi natin hawak ang pwedeng mga mangyari. Pagkagustuhan ng Diyos na mategi, sabi mo palangga, matitigi na yan. Pag natuto ka na yung kanyang kabangagan, di natuto ka na, pero huwag kayo umasa doon na matutsuli siya. Umasa kayo sa mga sarili ninyo na magsalita. Huwag nyo nang tiisin yung ginagawang kababuyan sa inyo. Magsilabas na kayo. Sa Cebu, hindi umulan. O diba sa Cebu, tuloy-tuloy. A puppet is always a puppet, same as poodle, sabi ni Dead Scorpion. Oo nga. You're right. Madam, muntik na mag-suicide si Ngagba. Hindi na mamalayo mangyari yan. Dahil, ano yan eh, Ngagba. Actually, tingnan ko, baka may puting ahas. Tingnan natin. Sorry po hindi kayo sanay sa aking boses kasi warlog na yung mga hitad. Okay, tingnan natin kung may sinabi ang puting ahas. Okay. Ang daming tao. Ang daming tao yung sinend sa akin. Anyway, ang daming tao sa liwasan. Mamaya na natin na po. V, thank you sa iyong mga video. Hindi ko pa ma-download. Okay. Yeah. Anyway, mga palangga. Zara Lina, si Gwen may utang daw po na $700,000. Saan? Hindi ko pa alam palangga. Hindi ko pa alam. Hindi pa ako updated sa utang niya.
But don't worry, after nitong 2 days more at itong mga ang aking time sa kanila, my life is gonna be normal again. Diba? Kasi paikot-ikot kami dito sa kung saan-saan kami umiikot. Oh. Sabi ni Chiclet, yung kay Era, 5 months lang natanggal na sa pwesto. Tignan natin. Virgo, 09, happy birthday. Ayan, thank you palanda. Touch it more kay Paila Boom ni Ahas, sabi ni Lolita Hake. Ay, matatapos din yan. Naawa tayo kasi ginamit si Lenny. Dapat mag-voice out na si Lenny ngayon kasi inatsapera na siya ng liberal. Ayun na nga. Sana mag-speak up talaga siya. Kasi hindi po pwede yun dahil, anti-Marcos siya. Tapos hindi siya magsasalita. Nakikita niyo naman yung nangyayari ngayon dyan sa Senado, sa Kongreso. Lahat na mga resource person, gusto nilang ikulong, gusto nilang i-contempt. So, nagiging hukom na ang mga buwaka ng GNMS. Nagiging judge na ang mga bobong, mga kongresista, mga dating rebelding NPA. Okay? Mga pastor katulad ni Abante, ito na lang mga kababayan. Siguro naman updated kayo. Lahat ng luxury cars, hindi lang si Abante, lahat yung mga yan. Imagine nyo, may mga malalaking property, pin-flaunt nila yung mga bonggang luxury cars. Saan sila kumukuha ng pera? Sige nga, saan kumukuha ng pera? Itong mga hayop na to, kung hindi sa pera ng bayan. Ang kapal, Kimbo, Abante, sino pa? Dan Fernandez, diba? At kung sino-sino pa, lahat ng pera ng Pilipino nagpupunta sa kanila. Kaya kawawa talaga kayo kung hindi kayo mag-speak up. Hindi po ako matamlay, Miss Lerma Gutierrez. Hindi lang ako makabugan ng apoy kasi natutulog mo yung mga katabi ko dito. Ayun, barbers. Paduano, Luis Roquimbo, sabi niya, oo nga, tingnan niyo, kung mag-flash yan ang lalaki ng mga diamante, ang mga relo, mga sasakyan. Oh my God, sabi ko nga sa inyo, kawawa kayo dito, mga palangga. Kawawa kayo kung hindi kayo kikilos. Kaya kung ako sa inyo, talagang makaisa na kayo sa rally. Alam mo, kahit kakunting ka, kahit anong political belief mo o sinusuportahan, hindi pa po ba malinaw sa inyo na ang mga kongresista ay nilanakaw lang ang pera ninyo. Sinashopping sa Paris, binibili ng mga property sa iba't ibang bansa, tapos kayo gutom. Pinagyayabang ang mga alas, wala silang pakialam, no? Hindi sila natakot na mag-flaunt ng kanilang mga pinagnanakaw sa bayan. Mga walang hiya. Okay, mga walang hiya talaga at mga demonyo talaga sila. So, doon mo makikita na sobrang corrupt ang Pilipinas. Ang mga mga politikong sobrang walang kahihiyan. Imagine nyo kayo, I'm not telling kayo, yung mga kababayan natin na mga nahuhuling ng snatch o nagnanakaw dahil gutom, ipinapahiya ka agad yan. Diba? Ng mga polis, binubugbog pa nga yan sa presoan. Pero itong mga putang inang mga kongresista at mga senador, bilin-bilin at pinagyayabang pa ang kanilang mga ninakaw. Talagang nakaganon pa, oh. Diba? Nakakatakas sila sa kanilang mga krimen. That's unfair. You have to do something, mga palangga. Alam mo, sabi nung nakasabay namin, chika lang ako, nakasabay namin na AFAM, doon na AFAM, jowa nung Pilipinang, jowa, shout out kay Candice, jowa ni Candice na na-meet namin. Ay, nakasabay pala namin sa cross. Sabi niya, you know what? Ang Pilipinas,
ay pwede sana maging superpower sa Asia. Okay? Kaso lang, lahat kawatan. Okay, nagkwento nga siya. Kwento ko lang si, hindi ba nanonood yun? Si Joe, okay? Joe, nung nakasabay namin sa cruise. Sabi niya, you know what? Nasa ano daw siya, nasa Siargao. Nasa isang parang hotel sila, resort. So, madaldal kasi yung Amerikano, yung afam na sa Siargao siya. Ngayon, nakita daw niya itong sino yung mayor ng Siargao? I'll tell you yung story niya. Ginugol namin yun yung nakaraan. Sadali. Ay, Google, sino yung mayor ng Siargao? Mayor Siargao. Baka may nag-comment na. Ito si Matugas. Okay, Mayor Abet Matugas. So, nandun daw siya palangga sa Siargao sa Exxon. Sa kanila itong si Matugas. Nagko-computer doon sa may table. Tapos, ang daming bodyguard. Siguro mga 5 ganyan-ganyan. So, itong si Afam, mahilig sa political topic. Nagsalita daw siya ng salita na sinasabi niya doon na and nga, you know what? Sabi niya, ang Pilipinas, napakaganda sana. Sabi niya, look at the BGC. Namadaldal siya, look at the BGC. Kung hindi lang corrupt yung mga politiko. Kaya ngayon, nakikita niya, parang 5 yung bodyguard. Tapos, taglan daw siya ng dalag, kwento siya ng kwento. Nagbigay-bigihan lang daw itong si Matugas. Tapos may nagsabi daw sa kanya, yan yung mayor ng Siargao. So parang sabi niya, so what? Totoo naman na korap ang mga politiko. So, kunyari daw itong mayor na si Mayor Abet Matugas, babae, ay walang narinig sa sinasabi ng Afam. So sabi niya parang, sa Pilipinas, nagko-computer, 5 ang bodyguard na akala mo. Wala kasi hindi ganun kasi sa Amerika, iba Sabi niya, iba sa Amerika, iba sa Pilipinas na yung mga tao, ang trato nila sa kanilang mga, kinuwenta pa kami, yung mga trato sa mga mga staff, grabe, parang feeling daw ang taas. Akala mo kung sino talo pa presidente. Yun yung napansin ng Amerikano na nakasabay namin sa cruise. At ang sabi niya, kawawa yung mga Pilipino. Kawawa daw kayo. Kasi matatalino naman daw ang Pilipino. Magbabait, pero kawatan daw ang yung mga politiko. At ang sabi niya sa akin, you know what the problem with your country? Yung mga tao walang pakialam. Sabi niya, you need to revolt. You need to protest. Kailangan yung magprotesta. Amerikano po yung nagsabi na nag-enjoy siya dyan sa Pilipinas. Pabalik-balik sila sa Pilipinas kasi may property sila. Actually, may condominium siya dyan sa BGC. Tapos, mayroong politiko connected sa politika actually, na in-scam sila ng 2.5 million. Doon yung mga pinagkwentuhan namin. In-scam sila, nag-offer ng business na ganito na ganyan. Basta ayoko na ikwento yon kasi complicated yung kwento na. But again, kinukwento ng Amerikano na to na pumunta ako sa Pilipinas para mag-invest. So niloko ko. Ngayon ayaw niya na mag-invest. Tapos mayroon silang 2 condo niya for 6 months nung inuwian niya kasi parang matagal na itong nauwian bago matagal, hindi muna sila nakauwi, I don't know, for some reason. Ang nangyari, pagbalik daw nila ang kondo, sira-sira. Basta may problema. Tapos parang kailangan pa daw magmakaawa sa kondo, sa property manager o anong tawag dyan. Diba? Doon sa may-ari ng kondo, sa management, para ayusin yung mga i-repair yung mga problema. So, kinukwento niya, ito yung problema sa inyo sa Pilipinas. Binili namin yung kondo, nagbayad kami ng maayos, tapos pagdating namin, sira-sira, may ganito, may ganyan, ayaw lagyan ng ganyan, ayaw ng ganito, lahat pera-pera. See, coming yan sa mga foreigner o mga investors. So, yun yung marami akong rinig na kwento sa kanya bilang isang investors din sa Pilipinas. And, ang dami ko nakausap. Again, always naman, shout out po kay Sherwill sa Royal Caribbean, Navigator of the Seas, nanonood sila. Kuya Rupert, yan na nag-serve sa amin for the entire stay namin. At talagang sila bilang mga seafarers, pareho silang sentimiento.
Ma'am, wala na pong pag-asa sa Pilipinas. Kawawa naman, kaya kami, dito na lang kami sa abroad. You know, titiis namin yung pamilyang malayo sa amin. Wala na pong pag-asa. Tignan nyo yung nangyayari ngayon, mga bangag-bangag. So, it's just sad. Kaya, kayo po ang pag-asa. Hindi si Maharlika. Wala naman akong, unang-una dito naman ako nakatira eh. Isa lamang akong boses ninyo na itinataya ang alindog para i-share sa inyo yung mga yung mga ginagawang kababuyan ni Bangag Jr. na itinatago nila sa inyo.